Georgina POV. Hindi pa rin si Georgina makapaniwala na nagbunga ang isang gabing pagkakamali nila ng dating asawa. She always wanted to have a child, especially if the child's father is the man that she loved the most, and obviously it's Jackson. But the thing is, he is married to someone else, and the child that she's bearing is an illegitimate child. Gulong-gulo na ang utak ni Georgina, at hindi niya na alam ang dapat niyang unahing hanapan ng solusyon. She should be celebrating right now, but she's crying out of frustration. She felt helpless and hopeless at the same time. Napabuntong hininga na lang siya, bago umalis ng hospital, bagsak balikat na pumara siya ng taxi papunta sa condo unit ng kasintahan. She have to talk to him. Hindi na si Georgina nag-abala pang kumatok, at dirdiretso na lang siyang pumasok sa loob. Napakadilim sa loob, dahil pasado alas 8 na rin ng gabi, at nakapatay ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Rizzy, she called while trying to calm herself. Pakiramdam niya, ay anumang oras ngayon, ay bubuhos na naman ang luha niya. Pumunta ka ba rito para makita, kung gaano ako nasasaktan? Malumanay na tanong ng isang baritonong boses. Agad siyang napalingon sa pinanggagalingan ng boses. Sa kusina, she felt a spin of guilt, as she saw him crying. I'm good at hurting someone whom I cared for, bulong niya sa sarili, bago tuluyang lumapit sa binata, at sapilitang agawin ang bote ng rum. Lasing ka na, tama na yan, kinakabahang sambit niya, nang makuha ang bote. He looked at her, with sadness evident on his eyes. He was staring intently at her and a tear escaped from his eyes. Sorry, I made a mistake. I am the one who made a mistake, when I thought that somehow you can love me, even when I know that it was truly him that you love, pagputol ni Riz sa sasabihin ng dalaga. But you know what made me mad the most, is that you're bearing his child. Pakiramdam ko na sample ako ng katotohanan, na pilit kong iniiwasang makita. His voice cracked as he cried that broke her heart. Georgina hugged him tight, as he rested his head to her shoulder. I know how broke you are, so I did try to fix you my love, but I end up breaking and hurting myself too. Georgina cried as she say sorry, for this time. Kumalas sa pagkakayakap niya ang binata, at pinunasan ang mga luha na pumapatak sa mata niya. Huwag kang umiyak, baka makasama yan sa baby natin. The statement itself shocked her, and her thoughts were off to somewhere. Hindi maproseso ng ayos ng kanyang utak ang sinabi ng kasintahan. She looked at him in disbelief. Ano ba ang ibig niyang sabihin? What do you mean? Garalgal ang boses na tanong niya sa binata, na nakangiting nakatingin sa kanya, pero baka sa mata nito ang sakit na kanyang nadarama. Marry me, and let me be the father of your child, let me build a family with you, seryosong sambit ni Riz, dahilan para mas maguluhan siya. She was expecting that he would push her away for what she have done. Pero bakit gustong ako ni Rizzy ang bata, at panagutan ito, kahit na hindi naman sa kanya iyon? Bakit mo aakuin ang batang ito? Hindi ba dapat nagagalit ka sakin? Hindi ba dapat, sinasaktan mo rin ako? Rizzy smiled at her. Have you forgot? He asked while caressing her cheeks. Ang ano? You told me that no matter how hard and painful it is to be with you, I should never leave your side, instead I must hold tightly onto you. He paused for a moment and kissed her forehead. I promise you, that so I'm doing it now. Ainal-alayan siya nitong makatayo, bago ito lumuhad sa harap niya. Georgina Evangelista, alam ko na hindi ako ang lalaking mahal mo, at alam ko rin na hindi ako ang taong gusto mong makasama habang buhay, but I'll ask you anyway, will you marry me? Marry me, please. Kahit na hindi mo ako mahal. Hayaan mo lang na mahalin kita ng higit pa, sapat yun para sakin. She can't help but cry. This man in front of her is such a selfless man. I don't deserve you, nauutal na wika niya, habang pilit niyang hinihila patayo ang binata, na nakaluhod pa rin sa harap niya. Just say yes, and all this pain will be worth it, kahit counting puwang lang sa puso mo para sakin sapat na yon.
Malungkot na wika ni Reese, bago tumayo mula sa pagkakaluhod, nang maramdam, na parabang walang balak sumagot ng oo sa kanya ang dalaga. I'm sorry, yan na lamang ang nasambit ng dalaga bago siya umalis sa tinitirhan ng nobyo. Jackson's POV. Without a glimpse of any emotion, I stare at our wedding picture, before I burn it. Days and months that I spent with her, came flashing back. You will always be my Wendy, we've got the perfect tragic love story. Isang halik sa larawan ni Georgina, ang iginawad ko, bago ko yun itinapon sa apoy na unti-unting sumunog dito. We'll be growing old, and we'll be spending the rest of our lives with the person, whom we can never love the way we love each other. Tinanong mo sakin dati, na pag dumating ang oras na kailanganin natin maghiwalay, ano ba ang gagawin ko? I told you an unbelievable answer, and that is, I will make the time stop, so it won't happen. Akala ko hindi mangyayari yon, at hindi darating ang araw na yon, napakatanga ko, dahil nang dumating ang araw na pinaghihiwalay tayo ng pagkakataon, at ng mga taong nakapaligid sa atin, ay tinulak rin kita palayo. Inilabas ko ang telepono ko, na nakalagay sa bulsa ng suot kong pantalon, at doon tumipa, para tawagan ang isang mahalagang tao. Traitor! Isang malademonyong tawa ang bumungad sakin, mula sa kabilang linya, hindi ako traidor Jackson, I'm just a keeper, and your ex-wife is worth the keep. I told you to look after her, pero hindi ko sinabing agawin mo siya sakin. I angrily hissed him, I should have learned my lesson, when I trusted Roland, hindi ko lang naisip na gagawin din sakin ng half-brother ko ang pante-traidor. You have your life okay? But she's miserable, I can somehow make her happy and I love her, kuya. I will marry her, and just like what Isabel did, I will make her forget, that she loves you. Ako ang papalit sa'yo sa buhay niya. I know that you can make her happy, I'm letting her go, Risi, take good care of her, at nagkakamali ka, dahil hindi nakalimutan ng puso ko, kung gaano ko kamahal ang babaeng yan. I ended the call, and Saturday on the side of my bed, I play with the fire and end up burning myself. Georgina's POV. Ano naman ang ginagawa mo rito sa rooftop? Hindi ka naman siguro tatalon. May mga ngiti sa labing tiningnan ko si Ate Neslie, bago ko muling itinuon ang atensyon ko sa langit, at tumingin sa mga bituin. Sana hindi ko pagsisihan ang desisyong gagawin ko. Ate Neslie. Kinakabahang tawag ko sa pangalan niya, baka kasi bigla na lang niya akong itulak, kapag narinig niya na ang sasabihin ko. I sighed, sana hindi pa huli ang lahat. Bakit? She asked back while munching a piece of apple, buntis ako. Ilang segundong katahimikan ng bumalot sa pagitan naming dalawa, bago siya humagalpak ng tawa. Okay na nakatawa na ako pero Georgina, pwede ba na pag magjo-joke ka, sabihan mo ako para naman may handa ko ang sarili ko. Hindi ako nagbibiro, pagpuputol ko sa sasabihin niya. Kulang na lang ay sumayad ang mga panga niya sa sahig, dahil sa pagkabigla. Ano? Seryoso ka? Sinong ama? Diretsahan niyang tanong, habang masamang nakatitig sakin. Seryoso nga kasi magiging mommy na ako. May mga ngiti sa lobbying, hinaplos ko ang aking tiyan kahit na flat pa yon. Hindi ko mapigil ang hindi ma-excite, na magkaroon ng baby bumps. Hoy babae ka, huwag mong sabihin sakin na si Jackson. Si Risi ang ama ng bata, sa pangalawang pagkakataon, ay natameme siya bago siya malapad na napangiti at nagsisigaw. Magkakaanak ka na talaga, at buti naman doon ka nagpabunti sa jowa mo, so ano alam na ba ni Mr. C, na nabuntis ka niya, at magiging papa na talaga siya. He already knows about it, and he asked me to marry him, I blurted as I looked into the sky. Papakasalan mo siya, pero paano si Mr. President? I smile at her, oo, papakasalan ko siya, at si Jackson, kakalimutan ko na siya. That's the right thing to do. Risi, patakbong lumapit ako sa kanya, nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng pinto, ng unit namin ni Ate Neslie pagkababa namin galing sa rooftop. Hey! Nakangiting bati niya, bago niya ako yakapin pabalik.
May ngiti sa labing kumalas ako mula sa pagkakayakap sa kanya. Bakit hindi ka nagparamdam sa akin ng 2 linggo? Sobrang namiss kita, alam mo ba yon? Pagmamaktol ko sa kanya, at agad akong napangiti, nang mag-pout siya. Dali-daling kinurot ko ang magkabilang pisngi niya, aray, daing nito, na lalo kong ikinangiti. Pakiramdam ko sobrang nanggigil ako sa pinggi niya, sorry ang cute mo kasi, sana maging kasing cute mo yung anak natin. He opened his mouth, as if he was about to say something, pero parang wala siyang masabi, kaya itinikom niya na lang ulit ang kanyang bibig. Meaning to say, agad akong tumanggo, at napatawa na lang ako, nang mahigpit niya akong hagkan, I'll marry you, Mr. CEO. May mga ngiti sa labing sambit ko, bago ko siya hinalikan sa lobby. Agad akong napabangon, at napatakbo sa CR, para samuka ng maramdaman ko, na para bang hinahalukay ang tiyan ko, lang minuto pa, at naramdaman ko nang may humahawak sa buhok ko pataas, sabay haplos sa aking likod. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya, habang patuloy pa rin siya sa paghaplos sa likod ko. I just nodded at him as I head back to our bed, and Saturday on the side of it. He smiled as he caresses my tummy. It's quite big now, since 3 months na yung baby sa tiyan ko, and it's been a week since we got married. Baby, huwag mo namang pahirapan masyado si mommy, sige ka baka madala yan sa pagbubuntis sa'yo, hindi ka na namin mabibigyan ng kapatid. Agad ko naman siyang nasapok, pero nginisya niya lang ako, bago siya yamakap sakin. Hindi pa nga nakakalabas, gusto mo na agad bigyan ng kapatid. Buti sana kung ikaw yung magbubuntis, sanggal ko sa kanya, bago pisilin ang mga pisngi niya, na ikinasimangot naman nito. Stop pinching my cheeks, it hurts. Parang batang reklamo ni Reese, bago siyang umuso sakin, na mabilis ko namang ginawaran ng halik. Nagugutom na ako, gusto ko ng spaghetti, pero strawberry jam. Yung sauce. Natatakam na sambit ko. Nakangiwing humarap siya sakin, na para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko, you will eat that for real. Mabilis akong tumanggaw sa kanya, bago tumayo sa higaan, para magtali ng buhok. Bilis na, nagugutom na ako, magluto ka na sa baba. Nakapamewang nautos ko sa kanya, bago ako pumasok sa CR, para mag-toothbrush at maligo. Lagyan mo rin pala ng gummy bear. Dali-dali akong umupo, nang makita ko na nakapatong na sa lamesa, yung plato ng pagkain na ni-request ko. Agad ko yung nilantakan, at may ngiting kinain ko yon, habang nakatitig lang si Reese sakin. Huwag kang tumingin, hindi kita bibigyan. Pagsusungit ko sa kanya, saka muling samubo. Wala rin naman akong balak na manghingi. Ano, may sinasabi ka? Wala, sabi ko bilasan mo riyan, tapos punta tayo sa mall, bili tayo ng mga gamit ng baby. Agad naman akong sumang-ayon sa suhestyon ni Reese, kaya matapos kong kumain, ay naligo na rin ako. Bakit may pangbusina dito sa baby store? Nagtatakang nilingan ko siya, na may dalang breast pump, habang pinipindot-pindot pa yun, sira pa ata ito, kasi hindi naman tumutunog. Hindi yan pangbusina, sira ka talaga, breast pump yan. Napakamot na lang siya sa batok niya, bago yun nilagay sa cart niya, na puno na ng kung ano-anong gamit. I just rolled my eyes on him, saan ka na naman pupunta? Kukuha ng damit ng anak ko, bakit? Nagtatakang tanong ni Reese, habang nakatingin sa cart niya na may lamang baby bottles, baby blanket, small pillows, even teddy bear at yung parang kulambo. Ang dami na kaya nating pinamili, baka gusto mong bilhin yung buong baby store. Pambabara ko sa kanya, pero nginitian niya lang ako, bago niya iginala ang paningin niya sa paligid. Should I just buy it then? He asked sabay kuha ng cellphone niya. Anong gagawin mo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Tatawagan ko yung secretary ko, para bayaran yung laman ng buong store. Isang malakas na sapok ang naibigay ko sa kanya nang wala sa oras. It was a sarcasm, when I told you to buy this store, yet you take it as an advice. Hindi makapaniwalang sambit ko. Bakit parang hindi ginagamit ng asawa ko ang utak niya? Diyos ko. Nakabusangot na ibinalik ni Reese yung telepono sa bulsa niya, you should stop hitting me, battered husband na ako, kawawa naman yung bachelor image ko. Pagrereklamo niya, nang papasakay na kami sa kotse.
Bachelor image mo mukha mo, hindi ka na bachelor, pamilyadong tao ka na kaya, and I think you'll be a good father to our child, I utter while squeezing his hand, kasi nanggigil na naman ako sa kanya. I know I may not be the perfect one, but Lim'll try to be the best for you and for our child. Jackson Spove. Agad kong nakita ang pamilyar na figurang nasa isang sulok ng bar. I immediately head towards him, as I tap his shoulder. Traitor. Isang ngisi lang ang iginanti niya sakin, bago niya iniabot ang isang bote ng beer. How's my wife and my baby doing? I seriously ask, habang nilalagok ang alak. 3 more months, and she'll be giving birth. I'm just hoping that I'll be by her side before she give birth to our baby. You mean my wife and our baby? He kidded before laughing his ass off. Cut that crap, we both know that your marriage with her is invalid. Kalmadong sambit ko, habang binubuksan ang panibagong bote ng alak. So do your marriage with Isabel? Naawa ako kay Georgina, dahil pilit siyang nagmamove on while all along your marriage is still valid, and never annulled. I smile upon remembering how we've made this plan. Kuya, alam mo ba, akala ko talaga ibibigay mo na sa akin si Georgina, noong huling beses na tumawag ka sakin. Kitang-kita ko ang pagguhit ng sakit sa mga mata, ng mas nakababatang kapatid ko. I sighed and tapped his shoulder, as I gave him another bottle of beer. I should have known that there's a big possibility that she'll love Georgina. Hindi naman kasi mahirap mahalin ang asawa ko. I should have put my walls up towards her, so Elle won't fall in love with her. Masyado ko kasing minaliit ang charms, at appeal ng asawa mo, ayaw na in love tuloy ako sa kanya. He chuckled before drinking his beer up. Risi, I'm sorry for giving you false hope, that time, it's just that Isabel were eavesdropping, that time, so I had to pretend. I even have to burn Georgina's picture, to make it more realistic. Pagpapaliwanag ko sa kanya, you should finish your plan, and send the Dries to jail, kasi pag natagalan pa, baka bigla kong maisip na hindi na ibalik sa'yo ang mag-ina mo, pagbibiro ni Rhys, sabay iwas na ng tingin. That's a joke, but jokes are half meant, you won't take them away from me, right? I seriously ask, as we walk to the veranda of the club where we can clearly see the night sky. I don't know, but even if I take them away from you, still you will take them back and I might end up getting killed by my brother. Wait, should I just take her from you? Tapos syempre you'll be furious, and you'll ask someone to come after me and get me killed. Tapos kapag napatay mo na ako, makukuha mo na sila, pero malalaman niya na pinapatay mo ako, kaya naman magagalit siya sa'yo, at hindi na kayo magkakatuluyan. I laughed at his statement. Alam mo, dapat naging director ka na lang, o di kaya ay writer, you're good at making and stitching stories. We both laugh. Hindi pa rin sapat ang mga ebidensya ko laban sa mga Dries. Ang mga yun, ang linas nilang trumabaho, at pahirapan makahanap ng butas sa mga pinaggagawa nila. Isabel knew that your marriage is real, isn't it? Tumango lang ako sa kanya, bago seryosong tumingin sa kawalan. As much as I want to pity her, I can't. She is my shield, the only reason why Dries stops dragging me down. Pero alam ko na sa sandaling malaman niyang peke ang lahat, hindi siya magdadalawang isip, na bumaligtad at kumampi sa mga kamag-anak niya. Bago ko makalimutan, traidor kong kapatid, marrying my wife is out of our plan, at hindi pa kita nasasapak sa mga ginawa mong paghalik, at pagyakap sa asawa ko. She's even using your surname for Pete's sake. Gago ka ba? Dahil sa kalandian mo, masisira ang plano natin, kaya ko pinakasalan si Georgina, at kunwaring inangkin ang anak nyo. Naguguluhang tinapunan ko siya ng tingin. You got her pregnant? And I'm afraid that it might ruin everything, so I did. You owe me that thing. Sinasabi mo ba, na utang na loob ko pa sa'yong pinakasalan mo ang asawa ko? Hindi makapaniwalang tanong ko, at tanging-tangulang ang isinagot niya sa akin. Your main goal, why you want her to be away from you, is to protect her from the Dries and Isabel.
Kapag nalaman nilang nabuntis si Georgina, at ikaw ang ama, she'll be their target once again, at masisira ang lahat ng plano, so I decided to marry her, para mas mukhang kapanipaniwala, na ako ang ama ng pinagbubuntis ni Georgina, he explained. Ikaw paano ka? Balik tanong ko sa kanya, dahilan para mawala ang mga mapaglarong ngiti sa lobby ni Reese. After this chaotic drama of your life, and when everything's fine, I will let go of her hands, even if she begged me to stay. I know that she's trying to learn to love me, but she can't, dahil sa kabila ng matatamis niyang ngiti pagkasama ako. Her eyes never sparkle, when she smile at me. Napakaswerte mo kuya. Dahil for the second time around, ikaw ang mahal ng mahal ko. I felt a span of guilt. 10 taon na rin ang nakakalipas, nang piliin niya akong talikuran dahil sa isang babae. She loves Isabel that time. Ang sabi ng mommy ko, dapat daw na mas nagpaparaya ang nakakatanda, pero sa kaso naming dalawa, si Reese ang nagparaya, at hinayaan kaming maging masaya. His phone rang, that he picked up immediately. The phone call lasted 4 seconds before it ended. Pinapauwi na ako ng asawa ko, pang-aasar niya pa sakin, bago tapikin ang braso ko. Asawa mo kamo, gusto mo bang pasabugan ko yung kotse mo? Seryosong pagbabante ko sa kanya. It's just that it irritates the shits in me every time I heard him address Georgina as her wife. Nagseselos ako. Kuya salamat dahil ipinahiram mo sakin ang pamilya mo. Hindi ko sila ipinahiram sa Yuri si Olivers, I'm just asking you to look after them, and you know that. Besides they aren't thing, and I will never share them. Mr. President, we finally found a concrete evidence against Eduardo Dries and his wife. As for Roland, he got lots of skeleton in his closet, at mas mabilis natin siyang maipapakulong. Binuklat ko ang mga folder na daladala ni Secretary Santos, at binasa ng mabuti ang mga yun. Bingo! That forsaken family will spend the rest of their lives in jail. Call Attorney Tryme Alvarado to file the cases tomorrow. Kailangang mapatalsik sa posisyon ng Eduardo Dries na yon sa lalong madaling panahon. Utos ko sa kanya, na agad din naman niyang tinalima. Everything is finally working, konting panahon na lang magiging maayos na ang lahat, at babalik na ang mga ito sa kanilang kinalalagyan. Mabubo na din ang pamilya ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.